guys, good morning. So magbabahagi tayo saglit guys, mga 9 minutes lang. So para to sa mga baguhan. Ako isang baguhan rin, 5 years na akong nagtitreasure. Pero marami na akong butas na gawa, mahigit na 40 na butas, iba't ibang area. So ito guys, ituturo ko sa inyo yung heart na may laman. Ito, hindi ito tinuro ng mga treasure hunter. Ang nagtuturo lang nito is si code reader. So, ganito yung area guys, oh. Sapa, nakaplat. Dito dumadalo yung tubig. Plat talaga siya. Tapos sapa, tumatagas naman. Ito yung plat na naman na area. Sa pangatlong plat na area, dito sa tagiliran, may tatlong heart. Yan, tatlong heart. Malalaki ito guys, nasa 1 feet ang bunganga niya. Heart talaga siya, oh. May mga mga pointer. Pero ang may laman nito guys, sikreto talaga. Sa palagay niyo guys, saan may laman yan? Ito guys ang may laman. Ito ang sana ma-jackpot ko is naunahan kami. Kasi mayroon parang nakapunta doon na taga Davao. Kinuha namin to, yung may mga laman naman na bato. So 1 feet lang siya guys ang butas nito guys. 1 feet, malinis na sa ilalim, may butas na naman, sinilsil. Ganyan lang kaano guys, 1 inch lang ang kapal ng simento nila. Pero sobrang tigas, 1 feet, 1 inch lang. Ganyan lang. Dito guys, malaki pala sa ilalim. Ito guys, oh, para siyang kulon ba guys, sa Bisaya kulon. Ganyan guys ang forma niya guys, oh, parang banga style. Ganyan guys, oh. Tamang-tama yung binutas nila, kasya yung kamay talaga. Kinuha talaga sa ilalim dito, sari-sari sigurong laman noon kasi malaki mang butas, parang banga sa ilalim, malinis na malinis. Kinuha pa nga namin sa ilalim, baka mayroon pa ba? Wala na talaga guys, limas na. So ito mga ganito na heart guys, mga ganyan, may deposito talaga sa area, lalo na pag yung engineering battalion, sa amin marami mang mga markers dito na heart na butas. Meron pang malaking heart na parang kaliguan ng Japanese, malalim, nasa 1 meter, may tubig. So ito rin ganito guys, oh. Itong ganito, heart rin. Ito guys, nakakuha na ako ng guys, panintruhan ito. Ito. So, hindi na namin, baka ito'y may laman. Hindi na namin to kasi ang area is critical. Meron tayong mga kapatid doon na nakatsinilas, delikado tayo doon. Parang ang style lang namin guys is nanguha kami ng yung mga isda. Kunwari lang. Pero nag-clearing kami. So itong dulo nito guys, dito to tatama sa sa may sapa. Sapa talaga ito guys. Nakakanto siya ganyan. Hindi mo mapapansin na may butas pala dito. So may butas na malaki, kasya yung tao. Nilinisan namin, aabot ng 1 meter. Ito yung nakuha ko guys, magandang sinyalis guys. Ito'y tamago markers. Ang nakita ko lang nito guys is nag-vlog si Chris Sniper. Chris Sniper, shout out sa iyo Chris Sniper. Magaling rin sa surface marker si Chris Sniper. Ito guys, tamago markers. Pero sa palagay ko guys, natural to. Pero may siya guys, parang guhit dito na biakin, baka may diamond sa ilalim ba. Pero sayang naman. Souvenir ko lang to, mabigat to. So guys, mabigat. Ito'y guys, nagmamagnet ito. Nagmamagnet. So merong maliliit nito guys, naka-encounter na ko sa 3 feet ganito, pero minasa nila, nagmamagnet rin. Pero ingat tayo sa guys, sa mga ganyan na tamago markers, lalo na pag ginawa nila yung cement na nagmamagnet. May chemical yan, yan, sulpikit ng isang tao pag palagi mong hinawakan. Ito nga, hindi ko masyadong hinawakan to, tinabi ko lang to.
pero baka may laman tong diamond. Hindi ko muna biniak. So balik tayo guys. Ito guys, dito sa ano, nakuha namin sa gilid ng sapa, nakaganyan oh. Hindi mo makita, may butas dito 1 meter. Ito panintruhan to. Ito na ano guys, na babalikan namin to, baka may laman rin ito. Kasi ang baba nito is busay-busay man. Mga 1 meter lang babagsak ang tubig. So flat area siya. Ito may laman to. Tapos si Code Reader ang dito ko na ano ni Code Reader to. Kasi iba man ako pag may iba vlog ng ibang ano mga kapatid nating mga ka-TH. Ano ko talaga kung ito ba'y totoo. So documentary ko talaga. Yung sa mga veterans na ano, mga treasure hunter, kung totoo pa talaga. So shout out sa iyo Code Reader. Galing ka. Tinuro mo yung tama. Ito pa guys oh. Ito guys, sa butas nyo. Ako nakakita na ako ng ganito sa ilalim. Maliliit. So malapit na tayo sa ano, sa siguro pero pang jewelry ito. Mga alas-alas ba. So bilong ito sa jewelry yung tinarget namin. Hanggang ngayon ano, nasa ano na kami, 6 feet estimated ko, hindi nalalayo. Ano lang siya, nasa 9 feet lang. Kasi silsil man guys yung ano, dapanas. Tinakpan to ng ano, cemented na parang ano ba guys, yung dapanas siniminto nila. Tapos may guhit siya guys, ganyan guys oh. Bako-bako guys, ganyan. So dami kasing meaning nito guys. Yan, parang nag-crack pero parehas ang distansya nila guys, ganyan. So ang basa ko nito guys, pwede siyang underwater, so tubig. Pwede rin siyang matawag natin na number 3 o creek. Dami kasing meaning nito. Pero ito nakuha namin to mismo sa ano, sa ilalim ng lumang punong kahoy ito. Natakpan ito. Pagtuklap namin sa ano, manipis lang yung semento guys, ganyan guys oh. Yung dapanas, tinakip. May butas na guys, ganito kalaki yung butas. Malaki guys. Mga pares kalaki yung ano, yung galon na 2 liters. Ganun kalaki yung butas. Sari-sari ang mga markers doon. Meron ito, tapos merong turtle na maliit na naman, tapos merong paa na maliit rin. So pang jewelry talaga siya. Malalim ang butas guys. Nasa 1 meter din. 1 meter. May kunting ano, nilagay siya. Yung butas pala, may daanan sa ilalim na 1 metro, passageway ba. Yan, nakaano talaga siya. Sa gitna ang butas, tinakpan. So ni-clearing namin ang area. Yun, nakita namin. Pero sa pagte-treasure guys, hindi basta-basta guys. Kasi marami na akong na-encounter rin pag documentary. Documentary lang ang ginawa ko guys. So may tinuturo, may locator man ako. Yung ano pala guys, may radiation sa ano, yung mga markers may radiation ito. Kaya hindi ako gumamit ng metal detector. Kasi nagsasagap ng mineralis yan, iikot pa yan, mag-register pa yan na ginto. Kasi yung area namin, tinisting ko sa, may kaibigan kami na may detector. Dinitik niya, isit niya sa gold. So nag-register talaga siya guys, gold talaga, malakas, ang ingay talaga. So pina-estimate namin ang ano, yung sukat niya, ang lalim ba, meron mang sukat niya doon. Nasa ano daw, 7 to 8 feet. So hinukay namin guys. Kasi yung ibabaw, turtle man na walang paa. Ganyan, walang paa siya guys, nakaganyan. So tinira namin. So sa puwitan pala niya guys,
Huwag kayong magkumpiyansa sa turtle kasi yung puwitan yan, lason talaga yan kasi diyan nangingitlog. So hindi namin nakita yung ano guys, yung sa puwitan niya kasi may malaki mang bato doon. Tapos pinatsing nila yung parang dapanas. Meron pa lang sa ilalim noon, pag tinanggal mo yung pinatsing na dapanas, merong flower guys, ganyan guys oh. 4 na petals guys. Ganyan. 4 na petals siya guys. Nalaman namin ito, lumabas yung ano, gas, yung amoy gas. Kasi sa taas pa lang guys, sa 3 feet namin guys, nag-iisang bato na kulay gray. O alam ko na may traps. Hindi natin alam kung anong klaseng traps. Yun pala, nangangamoy. Kaya lumabas kami. Kaya lipat naman kami ng ano, natamaan namin yung ano, yung pero sa ilalim pala nun guys, tunnel. Yung mga turtle guys, pag may turtle, wag nyo na yung hukayan, patanil yan. So payo ko sa mga baguhan, yung veterano hindi natin kasi baka naka-encounter na rin sila na may laman yung turtle. Pero ang totoo niyan guys, ang turtle pag hindi na makalakad tapos malaki, tunnel yan ang ibig sabihin yan. So ang singaw niya yan, kung may singaw man yan, dito talaga lalabas kasi dito ang backfill sa gitna ng turtle. Pero tunnel ang kalabasan yan, malalim yan. Hindi ako tumitira ng malalim. Sinukat ko ng estimated na sukat ng lalim. Pag umabot ng 7 meters, wala na ako dyan kasi naka-encounter na ako ng poison guys. Medyo nagkasakit ako. 1 taon ko yun dinadala. Parang ano ba guys ba, sa Bisaya is hubak. Ganyan guys. So ito lang ang ibabahagi ko guys. Salamat po sa panonood. God bless.